So, ayan, nakikita nyo ba ako? So, ayun, ikukwento ko muna. So, ngayon, nandito ako sa salamin. Hindi ko na punasan yung salamin. Ayan, so, sinabi ko sa asawa ko na, oh, B, ganyan-ganyan, hindi ko na punasan yung salamin. Sabi ko, B, hindi ko na kailangan magtrabaho. And sabi ng asawa ko, dito ka lang magstay sa bahay. Ang problema nito, pag naiwan kita, huwag ka magbubukas ng pinto. Kasi nga, matagal-tagal yung trabaho ko. Minsan nabutin ako ng mga 5 hours, 7 hours, and minsan mag 24/7 pa yan. Ganun-ganun. Kasi nga, nasa stock holding sila and nag-helicopter sila. Minsan nag-jet delta rin. Kaya sabi ko, oh my God, VIP ang jet delta, ganyan-ganyan. So, may mga parang Bible study na mga group ng peoples talaga na asking for the ireto si ganyan, ireto si ganito, ipakasal si ganyan. May mga kasama siya na parang na-prank nung ikasal kay ganito, ikasal kay ganyan. So, there's someone complain in the embassy na the ladies already married is already married to Philippines and not yet annul or divorced to those men. And also that man is a engineer in the Philippines. So that's the notice. And then because it's a engineer and it's a university, and how do you expect if someone already put a report on it? So they put a report to the embassy that this lady is already red tagging who always remarried to different men and different culture in different country. That's the report. And then my husband said, oh my God, she had a big wedding in the embassy here in the Philippine embassy. And then I said to my husband, oh my God, that's the worst part, that if you married to someone that you already engaged or married to other person, and then those person doesn't expect that you already married to those people, and it so hurt their feelings that if you are in the other country and that people is here in the Philippines na they communicate na, oh my God, why you married and why you have family now and you are not asking for annul or divorce. So yun ang question, yun ang ano talaga. So ayun, nag-chismisan kami. Sabi ko, B, grabe, sabi ko, B, grabe, paano niya nasisikmurang magpakasal sa different men kung meron na siyang dating married relationship in the Philippines. So yun yung mga expat talaga na mga naramdaman ba yun ng mga expat yun na kumbaga makita nila yung mga kababayan nila or kabayan ganyan na ichichismis nila yung, kasi weekend wala silang pagchismisan either magsusugal sila or mag-hi and hello sa mga friends or pupunta sa prayer meeting or puntahan nila yung mga kamag-anak nila for weekend, and hindi mo na maano yan, may social media, nakikita nila na may mga digging na couple doon na they're making a na fake relationship married. So yun ang weird na part. So sinabi ng asawa ko, sabi ko, oh my God, B, so naaprobahan siya ng Philippine Embassy, but the Philippine Embassy noticed that can we cam the ladies and put because there's a report from these ladies, and pwede ba siya pumunta ng Philippine Embassy to fix those allegation, ganyan, and these ladies doesn't want to go to the Philippine Embassy, and may mga nag-viral na, wow, si Ateng nagpakasal ng bongga, milyon ang ginastos, pero siya pala ay meron ng asawa. So ayun, yun ang mga problema. Tapos, sabi ng asawa ko, wag, no visitor allowed, wag bumisita mga ganyang klase ng tao. Sabi ko, wag din, kasi nga kung malaman ko na meron siyang asawa sa Pilipinas at nagpakasal pa dito sa ibang bansa, kahit sino masasaktan. So ayun, yun yung lumalaki ang mata ng asawa ko tuwing sinasabi
sinabi ko, hindi kagandahan ng issue dito yung conjugal property. So, ayun, yung nawala na pearl na yon, it's a part of conjugal property. The name that written in that jewelry is my name and my husband, and also the Visa card of my husband and the company, and also my residential is into that pearl na yon. So, mahal yung pearl na yon. Hindi ka makakabili ng ganun lang. And also, hindi rin kami pwedeng ikasal kung hindi kami talaga pwede. So, ayun, they dig all those documents, ganyan. And, ayun, pumunta kami ng embassy and hi and hello ma'am, ganyan, ang cute na mga anak nyo, ganyan. And, sana dagdagan nyo pa ang mga anak nyo ng babae, ganyan. Kasi nga, tapos parang yung asawa na, ganyan talaga, kasi nga, basta mga gwapo, maganda, ang lahi talaga, magaganda at gwapo. And then, some of those people nagsabi naman na, maganda, gwapo, pero ang anak nila, hindi nila kamukha. So, ayun, sabi ng asawa ko, hindi intercourse yun, sinorogate lang yun, pinasak yun sa pukay ng babae, tapos biglang nabuntis, tapos dahil may pera sila, gusto nila may magmana sa kanilang ari-arian, and pagdating ng araw, sasaktan din sila nung, kasi hindi nila yung kadugo yun, hindi nila laman at dugo yun, hindi nila egg cell at sperm yun, donor lang yun, yun ang sinabi ng asawa ko. So, doon kami nagiging proud mag-asawa na, oh my God, this is our specimen talaga, ganyan. So, ayun, habang lumalaki, sinasabi nila na there's a similarity between Hero and Gabby, and sinasabi nila, iba yung mukha ni Gabby kay Hero, ganyan. So, pag ginagano naman kami, sinasabi ko, how do you expect with a prosty and the packer ladies with a pok burikat kung magkaroon ng different flag and country face babies look like. And sabi ko, okay lang kung meron ako mga African, kung meron akong Chinese, kung meron ako mga Vietnamese, kung meron akong German, kung meron akong US, kung meron akong London, and lumalaki ang mata ng asawa ko. Sabi niya, B, wag mo gawin yun na. Sabi ko, gagawin ko yon kung gusto kong gawin. Ang tanong, hindi ako naka-experience talaga ng ibang lahi. Yun ang problema ko. Sabi ko, makontento na ako sa 3-inch dick ng asawa ko. And tumatawa yung mga kasama nila sa trabaho. Sabi, oh my God, kasi nga nagtitennis sila. Sabi ko, 3-inch dick is enough. Sobrang ungol ko na nung 3-inch na na yon. And tumatawa silang lahat. Sabi, oh my God, ang wholesome talaga niya kausap. And parang may mga professional doon na mga nurse, ganyan. Oh my God, so disgusting mouth. Parang nagagano. Okay, disgusting. Pero pag chinupa, yung titi at puki, sanang disgusting doon. Hayop ka, mag-arti-artiyan ka talaga. Pag nalaman ko ang dami yung nang kasal, sampal ko mga marriage contract sa inyo. So, ayun. So, dinig ko sila, ginugol ko si ganito. Sabi ko, may asawa pa pala to sa ibang bansa. And may asawa pa dito, may asawa pa sa Pilipinas. Tapos may asawa pa sa probinsya. Tapos may asawa pa sa ganitong lugar. Sabi ko, oh my God. Yun, sabi ng asawa ko naman, sabi niya, B, ano ba yan, dinidig mo na yan? Ano ba yung mga sinesearch mo na yan? Sabi ko, gusto kong makita kung sinong asawa ni ganito. Then sabi ko, nagkatuluyan si ganito. Pero bakit ganun kumpari na naging kumpari pa ni kumari? ganyan ako. So, ayun ang sinasabi ko. So, kaya pag nakita nila kami, sabi ko, pasok na tayo sa loob. Sabi ko, ayoko ipakarga yung mga anak ko. And pinakarga ko lang naman doon sa bantay kasi yung bantay, wala pa siyang naging asawa for decades and years and years, and tagal na nila mag-asawa. And nung umuwi siya sa lugar nila, yung pa rin ang asawa niya, and nagkaroon na siya ng mga apo, and parang naiyak ako na, oh my God, ang tagal na. Kaya sabi niya, kahit parang pinaghihinalaan siya na bakla, hindi siya bakla, parang
parang ano lang siya, dahan-dahan magsalita ganyan, pero hindi pa siya naka-cheat sa kanyang asawa. And nung umuwi siya, parang kinuwento niya na I really miss my wife, ganyan-ganyan, and naniniwala sila sa forever, ganyan-ganyan. Sabi ko, oh my God. Tas kinuwento ko yun sa asawa ko. Sabi ko, B, yung bantay pala dito, isang puki lang pala napasakan yan for how many years, hindi na pala nagkaroon niya ng kabit yan dito. Sabi ng asawa ko, sabi ko ngayon lang nakauwi yan. Sabi ko, kawawa naman. Magmula hindi ko na siya kinakausap kasi sabi ng asawa ko, mukhang dibdiba na yung mga usapan nyo, hindi na normal yan. Sabi ko, oh my God, nagkwento lang siyang ganun, hindi na normal. Minsan lang naman magkaroon ng pang forever na ganun. Kaya malaki ang laban ko kahit nagbabastos ako dito sa YouTube channel ko na nakikita nila na oh my God, mahirap yung pinagdaanan niya na sabianan niya lumaki yung mga bata and sabianan din siya umuwi. And magto 2 years pa lang ako dito sa condo and ayun, doon na kami talaga sa Caloocan na lagi nagbabantay si mama sa amin sa mga bata. And ewan ko anong nangyari, basta si mamang nagkwento ng about doon sa Batangas na yan. Hindi ko naman alam kung ano ba talaga, basta kinukwento niya na pag nawala ako, pag nagkaroon ka ng media, wag mong kalimutan ikwento ang about doon sa mga nangyari sa akin na teenager pa lang ako dyan sa Caloocan na yan. Tapos, hindi na ako nakalabas hanggang tumanda na ako. And, nag-menopause na siya bago siya bumalik ng Negros sa Iloilo. And, hindi pa siya nag-20 nung nandyan siya sa Caloocan. So, imagine niyo ilang years na yung Caloocan dyan. Kung yung biyanan ko hindi pa nag-20 nung nauwi dyan sa Caloocan at menopause na siya, nasa 50 to 60 na siya umuwi ng Negros, ng Iloilo. So, ayun, parang pareho lang kami dahil na ako ngayon, nasa 40s na ako ngayon and more than 20 years na rin akong hindi nakauwi simula noon. So, ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.